Christians expend so much energy and worry trying not to sin. But the goal is not to try to sin less. God wants you to focus on Him, to be with Him. Abide in me, says the Lord. Just relax and learn to enjoy His presence. Every day is a collection of moments, 86,400 seconds in a day. At how many of them can we live with God? Start where we are and grow from there. God wants us to be with Him every moment. Good morning po sa ating lahat. Muli po akong inyong Ate Jen at narito po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating sharing regarding po sa ating topic na kung paano ba natin susuklian ang pagmamahal ng Diyos sa atin or kung paano natin maibabalik yung pagmamahal na ipinaparamdam niya po sa atin. Okay? So sa video po na to ay pag-uusapan po natin yung ikalawa sa mga paraan na yon. Okay? So meron tayong tatlong paraan kung paano natin pwedeng suklian yung pagmamahal ng Diyos. So yung nauna po ay natapos na po natin kahapon, which is let us focus. Okay? Focus tayo dun sa ang pinakauna po ay yung i-prioritize natin. Let us prioritize our relationship with God. At pangalawa po, ito ngayon yung pag-uusapan natin, ang earnestly desire God. Pero bago po tayo magpatuloy, ay shout out ko lang po yung mga taong gustong magpa-shout out. Pero alam kong labis-labis yung suporta na binibigay nila sa atin. Okay? So shout out po kay Ma'am Jacob Celestine Mayan, kahit hindi ko po kayo kilala personally, ay salamat po sa inyong suggestion na wag daw po ako masyadong mabilis magsalita kasi po para mas ma-feel nila yung sinishare natin na words of God. Shout out din po sa ating star sender star sender na si Ate Jonalyn Tangan Bedanya. So kakilala ko po siya. And kay Ma'am Lynn Bernabe at sa ating pong mga YouTube subscribers, ang Seth Noah Pig Farming, Cool Ed's TV channel, Philip Ronquillo, and many others. Pasensya na po, hindi ko po kayo maisa-isa kasi kukulangin po yung ano natin, okay? So, tuloy po tayo. To love God is to, pangalawa, earnestly desire Him. So, kung gusto po nating ipakita sa Diyos ang pagmamahal natin, ay hahanapin po natin siya at ipapakita natin na nauuhaw tayo sa Kanya. Okay? Basahin po natin ang mga awit chapter 42 verse 1. Sabi niya po, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Amen. So kapag natikman po natin ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, ay mas lalo po tayong nauuhaw at nagugutom sa Kanya. Mas lalo po tayong nananabik sa Kanya. Siya na po yung hinahanap natin sa buhay. Yung mga dating bagay po na nagbibigay sa atin ng thrill, ng entertainment, na hindi po kalooban ng Diyos, ay suddenly ayaw na po nating gawin. At ang hinahanap na po natin ay ang Diyos na. Okay? Ako po personally, nung hindi ko pa po kilala ang Panginoong Jesus, ay halos gabi-gabi puyat ako dahil sa negosyo. Okay? So, ang oras ko po lagi ay nakatuon dun sa pagkikipag-usap ko sa iba't ibang tao, pagka-grind, okay? Pagtitraining para po lalo akong mas maging bihasa sa negosyo. Dito ako nauuhaw dati, okay? Pero nung nakilala ko po ang Panginoong Jesus, nakita ko kung paano niya ako, kung gaano niya ako kamahal, kung paano niya ako minahal kahit na wala akong oras sa Kanya, ay napalitan po yung desire ko sa puso. Yung pagnanasa ko na yumaman dati, ay napalitan po ng pagnanasa na makilala ang Panginoong Diyos sa buhay ko. Gusto ko na pong lumago sa Kanya, sa pagkakilala sa Kanya araw-araw. Alam niyo, yung relasyon naming dalawa ay mas lumago pa, okay? Hinahanap-hanap ko na po yung Kanyang salita, paggising pa lang sa umaga. At kahit po maraming mga iniisip na trabaho, as in, kasi syempre, nanay tayo, marami tayong mga trabaho araw-araw, ay dapat hindi natin makalimutan na magbasa ng mga salita niya every day, okay? So, nandun yung pagbabasa natin ng mga salita niya through reading the Bible, and sa pamamagitan po ng pananalangin ay nakakausap natin ang Panginoon. So, sabik akong marinig yung mga sasabihin niya sa akin at kung ano pa yung mga iuutos niya sa akin at kung ano pa yung mga i-reveal niya. Okay? So, basahin po natin ang mga awit chapter 19 verse 10. So, sabi po dito, mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay. Mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Amen. So, sabi po sa talata ay mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa purong ginto at mas matamis pa kaysa sa honey. Okay? So, yung honeybee. So, parang sinasabi po niya na kung ito lang ang pagkain natin araw-araw ay sapat na ito. Dahil walang papantay dito. Wala nang mas mahalaga pa kaysa
dun sa mga salita ng Diyos. So mga kapatid, kung ganito din natin itinuturing ang salita ng Diyos, ay napapakita natin sa Kanya na mahalaga siya sa atin at mahal natin siya. Para itong isang lalaki, so kung kayo ay merong boyfriend or girlfriend or asawa, okay? Para itong isang lalaki na mayroong girlfriend na nasa malayong lugar, okay? Yung girlfriend niya ay nagpadala ng sulat sa kanya. Sabik na sabik siya na buksan yung sulat sa kanya ng kanyang girlfriend na punong-puno ng pagmamahal. Itong lalaki na ito ay talagang tinago niya, tinago-tago niya yung sulat at binubuksan niya ito palagi upang basahin. Kung tayo po, ganun din natin pinapahalagahan yung love letter sa atin ng Diyos. Ganun din tayo ka-excited buksan ang kanyang mga salita. Buong pagmamahal nating babasahin ang Bible. Anong saya kaya ang mararamdaman ng Panginoon? Tama po ba? Again, basahin po natin mga Awit chapter 1 verse 1 to 2. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Amen. So, sabi po rito, mapalad o blessed ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Ang ibig sabihin po, hindi siya nagpapa-impluwensya sa iba, okay? Alam niya kung ano ang tama at mali at alam niya na kung masama ay hindi niya ito gagawin. Bakit? Kasi wala na doon yung kanyang desire. Patay na siya sa kanyang sarili. Alam niya na po kung ano ang desire ng isang taong blessed. At sabi po sa susunod na verse, basahin po natin. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, pinagbubulay-bulayan niya ito sa araw at gabi. So, kaya blessed ang isang tao kasi pinagpapala ang isang tao dahil ang kanyang pagnanasa ay nasa salita ng Diyos. Pinagbubulay-bulayan niya ito araw at gabi. Gustong-gusto niya itong sundin sa buhay niya. Malungkot siya kapag meron siyang hindi nasusunod sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Ito yung mga taong pinagpapala. Now, ano kaya ang itsura ng isang taong pinagpapala? Okay? Tingnan po natin yung kasunod pa rin na verse. Sabi sa mga Awit chapter 1 verse 3 naman. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Amen. So grabe, sabi po dito, yung mga taong nagnanasa sa salita ng Diyos, mga taong gustong sumunod sa Diyos, ay para daw silang punong kahoy na nasa tabi ng isang batisan. At ang ibig sabihin po, hindi sila natutuyot. At ang bunga nila ay laging masagana. Ang puso at isip nila ay busog sa spiritual na pagkain. Hindi sila pwedeng malinlang ng dyablo. Hindi sila pwedeng magpadala sa kanilang emosyon kasi nananaig sa kanila ang kanilang pagnanasa sa Diyos. Kaya ang sabi dyan, kahit anong gawin nila, sila ay nagtatagumpay kasi sa lahat ng ginagawa nila, naka-align yun sa panuntunan ng Diyos at binabasa nila ito araw-araw. Kaya nga mga kapatid, tanungin po natin ang ating sarili, kung tayo ba ay pabalik-balik sa parehong sitwasyon ng ating buhay. At minsan nagtatampo na tayo sa Panginoon, di ba? Kaya tinatanong natin, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Ba't ang dami-daming problema? Pero mga kapatid, tingnan po natin yung ating sarili. Kasi baka mamaya ay hindi naman talaga tayo nagnanasa sa Panginoon or sa kanyang mga salita. Hindi naman talaga tayo nagnanasa na sundin siya sa buhay natin. Hindi tayo nagnanasa na ipakita natin sa Diyos yung talagang pagmamahal natin sa Kanya. Yung blessing kusang darating kung ang pinagnanasahan natin ay talagang masunod ang Diyos sa buhay natin dahil mahal natin siya. Okay? Kusang magbubunga ang blessing. Pero sa kabaliktaran po, kung ang isang tao ay salat sa pagkain spiritual, ay mahihirapan siyang mabless at magbunga. Kasi tuyot na siya. At wala yung gabay ng Panginoon sa kanya. Mas maraming beses na nagkakamali at yung mga desisyon niya sa buhay ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Then basahin po natin sa Psalms chapter 119 verse 97. Sabi po dito, "O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip." Amen. Mga kapatid, dumating ka na ba sa point na sabik kang pakinggan ang sasabihin ng Diyos sa iyo? Dahil gusto mo itong sundin. Gusto nating basahin ang salita ng Diyos dahil dito natin siya nakikilala at namamangha tayo sa kabanalan ng Panginoon, dun sa kapangyarihan at pagmamahal niya sa atin. At dahil mas nakikilala natin siya, ay gusto nating sumunod
Kasi alam natin na mapapabuti tayo sa Kanya. Na wala siyang sasabihin sa atin na ikakapahamak natin. Kaya nga ang isang taong nagbababad sa salita ng Diyos ay akala natin napakatalino niya kasi sobrang dami niyang wisdom. Oo, hindi siya perfect pero dahil nagbubulay-bulay siya sa mga salita ng Panginoon every time ay naitatama yung kanyang mga desisyon sa buhay at yun ang nagbibigay sa kanya ng katagumpayan. Okay? So tingnan po natin ang sinasabi din sa kasunod na verse, ang Psalms chapter 119 verse 98. Sabi niya, kasama ko sa tuwinay yaong iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Amen. Ito po yung tinatawag nating blessing. Dumurunong ang isang tao na nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Higit sa kahit kanino. Okay? Kapatid, kailan naging wisdom o karunungan sa atin ang mga salita o kautusan ng Diyos? Magiging wisdom lang po ito sa atin kapag pinag-aaralan at sinusunod na po natin ito. Ayon po sa talata ay makikita sa isang tao ang wisdom kung namumuhi na po siya sa ugaling mahahalay. Sabi po ni John Ortberg, many Christians expend so much energy and worry trying not to sin. The goal is not to try to sin less. God wants you to focus on Him, to be with Him. Abide with me, says the Lord. Just relax and learn to enjoy His presence. Every day is a collection of moments, 86,400 seconds in a day. How many of them can we live with God? Start where you are and grow from there. God wants to be with us every moment. Grabe, no? Itanong po natin sa ating sarili, ilang minuto ang nilalaan natin sa Diyos araw-araw? Nakikita ba ng Diyos na siya yung pinagnanasaan natin? Kung talagang sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, ay bibigyan po natin siya ng priority. Papahalagahan po natin siya at pagnanasaan natin siya. In fact, pag sinasabi po natin na tayo ay nag-worship sa Diyos, ay siguraduhin po natin na siya ang pinakamahalaga sa ating buhay. Sabi po ni David Robledo, we praise what we earnestly value. And if we praise what we do not value, we are mocking it. Masakit yung pananalita na ito na sinasabi ni David Robledo. Parang sinasabi niya na sa tuwing nagpupuri ka sa Diyos pero hindi naman siya ang pinagnanasaan mo, wala siyang halaga sa iyo. Iniinsulto mo lang siya. Parang sinasabi niya na wag mo nang sambahin ang Diyos kung hindi naman siya ang pinagnanasaan mo ng buong buo kasi minamaliit mo lang siya. Bakit? Kasi hindi ito nagpapakita na mas mahal mo siya sa kahit sino o anong mga bagay. Mga kapatid, simulan po nating pagnasaan ng Diyos sa ating buhay. Paano? Ituloy-tuloy lang po natin na saliksikin, pagbulay-bulayan at sundin ang kanyang mga salita. At hindi lang po ito natin gagawin sa ating quiet time or sa ating praying life, okay? Kung hindi, sumali din po tayo sa pagsasaliksik ng kanyang mga salita kasama ang ating mga kapatiran, okay? Basahin po natin ang Hebrew chapter 10 verses 24 to 25. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po tayo dinesign ng Diyos na lumago ang relasyon sa Kanya ng nag-iisa. Okay? Dinesign po niya tayo para makipag-fellowship sa ibang kapatiran na nagmamahal din sa Kanya. Kapag nag-google po tayo ng panahon kasama ang ating mga kapatiran, ay pinapalakas po natin yung ating pananampalataya at pinapalago po natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Pinapakita po natin sa Kanya na Lord, ikaw po ang mas importante sa akin. Gusto po kitang makilala, gusto ko pong matuto ng mga salita mo at gusto ko pong i-apply ito sa aking buhay. Sabi po sa Mateo chapter 18 verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Amen. At sabi din po sa Josue chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang
lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Ayon po sa talata ay huwag nating kaliligtaan, huwag nating kalilimutan sa araw-araw na basahin ang aklat ng kautusan. At hindi lang natin ito babasahin. Ang sabi ay pagbubulay-bulayan. At pagbulay-bulayan natin ito araw at gabi. Sisiguraduhin po natin na nasusunod natin ito sa ating buhay. At kapag nangyari po yon, kapag ginagawa po natin ito, sabi po sa talata ay magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Hindi po sinabi dyan na bibigyan ka ng milyon-milyon na pera ng Diyos, okay? Pero ang ibig sabihin po ay magiging matagumpay tayo sa lahat ng area ng ating buhay. Simula sa ating pamilya, trabaho, negosyo, at hanggang sa ating mga ministries, okay? Kapatid, anong bagay ang pinagnanasaan mo? Suriin po natin ang ating sarili kasi baka mamaya iba na po yung ating priority. Pag nasaan po natin ang Diyos, ipakita po natin sa Kanya na minamahal natin siya. Huwag po tayong matakot na unahin siya sa ating buhay. Magtiwala po tayo sa Kanya at siya yung bahalang magbigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. At siya din po yung magbibigay ng tagumpay sa atin. Muli po, merong tatlong paraan, okay? Merong tatlong paraan kung paano natin maipaparamdam sa Diyos or paano natin masusuklian ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Una, prioritize our relationship with God, okay? Pangalawa, earnestly desire Him. At pangatlo, practice obedience consistently. Today po ay napag-usapan natin ang ikalawa sa mga ito, ang earnestly desire God. At hopefully po ay may natutunan po tayong muli sa mga sharing natin ngayon. At nawa po ay mai-apply natin ito sa ating mga personal na buhay, okay? Upang sa ganun ay mag-grow po tayo spiritually. At hopefully po, sama-sama nga tayong lumago ang ating relasyon sa Panginoon. Nang sa ganun ay makilala natin siya ng mas mabuti, okay? So, bukas po ay pag-uusapan naman natin yung ikatlo sa mga paraan na to, ang practice obedience consistently. So, again po, hinihingi ko po ang inyong suporta at kung meron po kayong mga kakilala na gusto nyong bahaginan ng mga words of God para sila ay ma-motivate, ma-inspire at bumalik yung init ng pagmamahal nila sa Panginoon, ay please share this video at huwag niyo din pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Bacanais Mini Farm. Okay? Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat. God bless po.